Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network. At kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Petron. Petron knows you deserve only the best. Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-hoodshot pero for now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Nag-uulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Magandang Biyernes ng umaga, karambola. Aliw Channel 23 at DWIZ 882, July 25. Ako po si Conrad Banal, kasama natin Joel Lacsamana. Mapapanood ang karambola sa aming news website www.dwiz882am.com. I-download DWIZ 882 app para makanood tayo, makapakinig ng live, Facebook, YouTube. Kung maaari po, follow, like, share, subscribe, and comment. Okay, mapapanood din ang karambola nationwide sa Digital Free TV, Aliw Channel 23. At DWIZ News TV, meron tayo signal. Sulit TV, Satellite, TV Plus, at GMA Affordabox. Yun na Good po. morning, pare. Oh, Meron ka bang ayaw batiin? medyo wala pa ngayon. Mamaya po. Oh, nag-uulan na naman. Naku, sobra. Putsa. Signal number 4. Grabe yun. Ang lakas pala nung tong emong na to. Oo. Kahapon po, nag-ano na siya. Dumalaw na sa Pangasinan. Umabot na ng Pangasinan. Landfall niya sa significant to severe. Yan po ang ibig sabihin ng signal number 4. Yung mga iba ay hanggang signal number 3, merong pero wala atang 1, 3 and 4 lang. At po ang yan pong bagyo na yan, okay? Mahigit sa 80,000 na families ang displaced. Ayun, ang apektado. At sa ngayon, nasa 60,000 families pa ang nasa evacuation center. Yung iba po nakauwi na. Okay? Yung nasa evacuation center halos 47,000. Ayun. At yung iba nakitira sa kaibigan, pamilya. Ganyan. Alam mo, hindi biro ang mapunta ka sa evacuation center o even makitira. Para kahit sa kakilala mo, kamag-anak, hindi ka komportable. Okay.
Ibig sabihin po niya, milyon-milyon na. Mahigit 3 million na nakatao ang affected po nito. Kaya marami pong tawag nito, maraming areas nagdeklara state of calamity. Okay? Nasa ano daw tayan eh. Mahigit ang huling bilang 77 cities and municipalities. Ganong kalawak. Halos buong Luzon. Grabe. Okay? Alam mo, ang ano pang nahalata ko lang, Maring Conrad, yung mga nakaraang araw, ang mga tao para bang, lalo na kasi lagi ako nasa online eh. Mga Facebook yan, mga Twitter. Ang mga tao para bang, yung may overpowering sense of helplessness talaga na Shell shock. puro dasal, pare. Yung puro calls for prayer. Tao na sana tumigil na ang ulan. Parang nag-give up na sila sa gobyerno. Eto pa, divine intervention na lang po. Yun ang pinagdadasal nila. Ito nagtataka ko. Sharing ng sharing. Bakit ang daming namatay, parin Joel? Kala ko ba mahusay na tayo sa response? 16 po ang huling bilang ng National Disaster. Ano to? NDRRMC? Napakahaba kasi ng pangalan nito eh. Baka nabibigla. Ang hirap tandaan eh. Nabibigla sa ragasa nung baha. Nababaha? Oo. Ganun ba Yung yun? nakikita ko sa YouTube, natatangay, pare. Hindi very yan po daw ay yung 19 ay yung validated. Meron pang ibang 16 na reported na hindi pa validated, verified. Ano yung sabihin nun? Hindi pa natatagpuan ng... Hindi pa sigurado. Hindi pa sigurado. Pero may report na. Hirap naman. So ano ibig sabihin yan? 35 na ang malamang. Ha? Ganun ba? Akala ko ba mahusay na tayo dyan? Well, one could say it could have been worse, pare. Kaya, Baka mas it marami could pa have kung been. sakasakali. Buti na laang. Hindi. Ganun na lang ba? Pwede natin. Kaya kasama ng divine intervention, sana wag nang grumabi pa. Ganun ba? Okay. Ang una pong epekto niyan sa ngayon, syempre, yung mga mainit. Mainit. Hindi yun ang unang epekto, yung mainit Mainit dito sa studio. Mainit. Mainit daw sa studio. Mainit sa studio. Ang unang epekto niyan, siyempre, yung mga kailangang ilipat sa ibang lugar. Yan ang una. At paano nga alagaan yan? Ayan po, natutugunan na yan. Sanay na tayo dyan eh. Di ba? Kumaga, DSWD, nandiyan na yan. Tapos yung mga LGUs, kakain po yung mga kababayan natin doon. Pagkatapos yung mga civic organizations, magpupuntahan lahat na niya, magdadala ng tulong. Naalala ko noon pare, nung baha, Okay. Undoy. Naku, ang Pasig, grabe na, ang lakas nun. ang Pasig kasi, may lugar sa Pasig, 1 linggo na. Lumulundo yan doon. Nandun pa, alam mo, nagluto ako mahigit 200 itlog na nilaga. May 2,000. Parang ilang tray yun. Ilang trips bago namin naihatid dun Niluto namin yun. Sa bahay. Kasi pag dinala mo ng pagkain na hilaw, saan nila lulutuin? Mabuti itlog, luto na. Yan yung parting di ba, Ortigas Avenue Extension mula Pasig hanggang Kainta. Doon sa may kabit nung floodway. Tatawid lang kayo nun, wari. Ng floodway, ganyan yun. Grabe. And then there was a time na alala ko yun. Dumating pa nga si Presidente GMA. Tapos gustong dadalan daw ng mga boat pero hindi rin pala makakapasok ang bangka. 2009 yan Hindi rin pala makakapasok yung bangka dahil dangerous, pare. Alam mo, yung mga paggabi, ang mga tao, yung bahay nila lubog nakakandila. Pare, nakakaawa. Well, anyway, ang punto ko, may mga sasaklolo at sasaklolo. Okay? Ang susunod po dito, siyempre, yung aftermath. Yung nasiraan ka ng bahay. Yung ganyan, Pagkatapos, siyempre, overall po, yung ating food supply. Ang dami raw damage. Sabi ng ni Sergeant
Arnel de Mesa. De Mesa. Ang spokes po ng Agriculture. Department of Agriculture yan, pare. Ha? Okay. DA. Oo, marami raw pong damage ang ating mga pananim. At grabe, parang katawa-tawa yung kanilang figures. Eksakto eh. To the last square meter. At saka to the last number of farmer. Sabihin na natin yung OA. Yung report ng DA dito. Pero ang totoo po, talaga may mga na-damage. Yung kasi yung signal number 4, Pangasinan eh. At saka La Union. Parehong food producers yan. Yeah. Marami po ang Pangasinan na nandiyan, siyempre famous Pangasinan bagoong, pare, di ba? Sino ba naman Pilipino hindi kumakain ng bagoong, pare? So food producers po yung mga nadali na yan. Siyempre, kasama na dyan yung Central Luzon at saka yung Cagayan Valley. Di ba? Paano kaya tayong makaka-adjust dyan? Well, definitely, ang epekto niyan, Padre, magkaka-spike sa food prices niyan, dahil maraming nawala sa floods ng mga sa baha ng mga crops. O, Plus tsaka, yung infrastructure projects, yung delivery sa mo. delivery. Ayan, pagdala sa Maynila. Yun So, ang naisip ko kagad eh. Anong measures dyan? Okay? Wala pa po. Ang problema kasi, ang attitude nitong ating Department of Agriculture ay wala naman daw epekto. Ayun. Yan. Parang dismissive ang tawag dyan sa mga ganyan. Yan daw pong storms unlikely to affect food supply. Okay. Tinamaan na nga yung food production baskets natin. Sinabi mo nga, ang dami nang nasira eh. Okay, sinabi nyo na nga, ang daming nasira eh. Paano yan? Kahapon, di ba, detalye pa yung kanilang report to the last square meter. Isang 1,000 square meter ng kasaba. Yan. Yun nga, nalaman nyo yun eh. Tapos walang epekto. Napakadetalyado eh. Oo. Sabi po nila, meron daw 1.2 billion standby fund for rehabilitation and recovery. Nya mga food producing regions na tinamaan nitong si Emong ang loko eh. Hindi yung Dante, pare. Yung Emong, yun yung galing sa South China Sea. Pag talang galing sa South China Sea, ano yan eh, kakainis eh. Yung Dante, dyan sa Pacific naman. Okay? Yung Dante, papunta doon sa Taiwan. Aakyat eh. Etong Emong, may nakalimutan ata, dumaan ng Pangasinan ng La Union. Yan. Yung kayang, ano kaya mangyayari doon sa 1.2 billion? Kaya yun? No. Meron ka bang idea, estimate? At magbibigay daw po sila ng mga seeds, livestock medicine. Medicine lang? Ha? Hindi yung livestock mismo? Hindi pa lubos-lubos yun, livestock na nga naapektuhan eh. Yan ang ibigay nyo. Bakit hindi pa livestock medicine lang? At saka fisheries supplies. Okay. Yan po ang sinasabi ng Department of Agriculture ngayon. Meron daw hinahandang pautang, Agricultural Credit Policy Council. 400 million para 25,000 per borrower. Hindi pa natin alam po kung ano mga mechanics yan. Mechanics and everything. Malamang ito, puro dadana naman. Hindi natin alam. Gano'ng kabilis mo ma-roll out yan, bro? Dapat bukas na. Di ba? Pag gumanda ang panahon, yung mga yan, magbabalikan na yan sa hanap buhay nila. Hindi naman po tatambay yan. Ang problema, yung mga programa, matagal bago dumating. Hindi ba immediate? Kumbaga, dapat nakahanda na yan. Kaya pag may nangyari, pipindot ka na lang, aandar na yan.
Di ba? Hindi po yung ganyan. Set aside. Ang masakit dyan, pare, baka walang balak na paandarin yan. Basta pinrest release lang para makalma ang mga magsasaka at mga nasa bukid. Na Ayun. ito, meron Yun ang masakit talaga. bang Kumbaga, aanhin mo pa yon kung pagpalagay na, let's give them the benefit of the doubt na talagang gagawin nila to. sige. Itong May mga, noble objective sila. Ayan. talagang minamahal nila ang bayan. Grabe, pare. Sige. Kung hindi po mabilisan yan, agad-agad, bukas, pag nagka-araw na, yung mga yan, maghahanap na ng paraan para makabalik. Kung kayo, 2 months, 3 months bago dumating doon sa kanila, yung mga yan po, tatakbo na yan sa mga 5-6. 5-6. O doon sa mga traders. Isasanla na yung kanilang future crops. Ano ba silbi nyo? Aanhin pa. Anda mo? Oo. Kung matinik malalim. Ganun ba yun? Ano ba ibig sabihin? Hindi, sayang wala pa si Kong John. At paano ba mga proseso dyan na pag kunwari ganyan na pondo, naka-ready na yan, di ba? Standby yan, budgeted naman kasi yan, di ba? Pero sinabi mo ngayon, mechanics ang problema doon eh. Paano pa aandarin yung programa? Pirma-pirma lang yan, sabay diretsyo na. Disbursement na kagad sana. May mga tao ka na nandun sa field. Sa isip ko, ganyan din eh. Pero ganyan ba nangyayari sa labas? Sa isip ko, pwedeng mabilisan eh. Naiisip ko yan eh. Pero ganyan ba talaga ang nangyayari sa labas? Okay? Baka yung pag-application pa lang pare doon sa yung sa credit facility pare, abutin ng siyam-siyam yan. Baka maraming papel. Ayun. Parang sa lugawan sa Paranaque, pagpadala po kayo ng request letter. Siya gutom na kami, mamamatay na kami. Request letter daw. Yun nga kakainin namin ngayon ang kailangan request letter. Baka sa isang buwan nyo pa makuha yun. Yun ang masaklap dyan. Meron pa daw pwedeng gamitin, for irrigation systems repair. Ayan, maganda yan. Pwede, 1 billion. May access daw sila to Ito that yung mga one. inanod na Pero yun na nga, fish pond, pinag-uusapan nito mga to, kung ano yung mga posible. Yun ang sinasabi nito si Sarge. Ang hinahanap natin, ano ba yung umaandar na pwede nyo nang gawin? Di ba? Hindi ba dapat yung mga yan, nakaplansya na yan? At alam naman natin, taon-taon magkakaroon ng ganitong disaster. Sabihin na natin hindi sa Northern Luzon. Sabihin na natin sa ibang lugar. Pero yung Department of Agriculture, yung National Office, handa na. Hindi ba pwede yung ganon? Matagal na sinasabi yan eh. Ayan. Baka magalit yan. Wag mong gagamitin. Mechanics sa gobyerno kung paano nangyayari. Meron daw perang nakalaan. Meron na. Para dyan. Preposition na yan. Ganun ba? Gano'ng kabilis usually na yung mga yan? Hindi raw eh. Kumari kami si Pauling at si Insan na Berat na naanod ang aking palaisdaan at uy, meron daw. Pero kumaasahan yan. Pare allocated pa. Kaya ba yan na isang linggo? Meron kayong... Allocated for seeds, livestock medicine, and fisheries livestock medicine, supplies. Meron tayong data. Alam namin kung nasaan kayo. Maganda yan. Meron tayong Dito kami. Really? Meron tayong data? Are you sure? Payment system. GCash. Kung wala kayong GCash, hindi kayo kasama. Halos lahat yan may Gcash. Puro ganun eh. Allocated, earmarked. Kompleto na yan. Hindi, kapag ganyan naririnig ko, parang John at parang Joel, allocated, earmarked, dapat Mga yan, catchwords, pare. Dapat yan, umaandar na. Madar! Pamimigay na. Ganun dapat. Hintayin lang natin na humupa ang baha. Pagkatapos sasabihin mo, wala na maepekto. Bakit meron kayong mga ganyang pera? Sabihin mo, wala na maepekto raw. Mukhang may hindi. Unlikely. Maistorbo raw ang food supply. Okay. Malit lang ang epekto. Unlikely. Parang yan yung favorite phrase mo. Malamang sa hindi. Malamang sa unlikely. Unlikely. Unlikely pala eh. Bakit pa kayo naglalabas ng pera? Or why are you threatening? Yun na nga, nakangako kayo. To release funds. Awa yung mga... Just to give everybody
peace of mind. Ayaw natin masyadong Ano ayaw nun? ang ating mga tao. Ano masyado? Hindi natin Ano masyado? Wag natin masyadong pahirapan sila. Sa pag-isip pa lang, dami na nilang problema eh. So, tutulungan natin sila. Peace of mind, ang importante dyan. Ay, yung mga ganyan. Oo. Ang Ang DOH, masaklap nga, baka mangyari to guys sa Lugawan sa Paranaque, ni paring Brian. Magpadala po kayo ng request letter. Hindi ginagawa yun. Hindi Dapat ginagawa yun. Walang ganun daw dapat. Dapat hindi ginagawa. Wag. Basta allocated na tapos hindi na. ba pwedeng ano sino nagsabi nun? Yung aid? Yung aid, yung, yung stopper ni Congressman Brian Congressman Ramson, hindi ba pwedeng text na lang? Oo nga. Bakit kailangan pa ng request? Meron ho kami dapat na documentation. Yung ba ang kundi ma-ombudsman Baka yan. ma-ombudsman tayo, ma-audit tayo niyan. Text na lang po. Hindi, ang sabi nga ng Oras ng pangangailangan. yung isang sabi nga natin, nung nagbibigay ho kayo sa amin ng nung bago mag-eleksyon, wala namang ganyan. Wala namang documentation text, Ngayon biglang Ano Ngayon, binibigay? ngayon, lugaw lang ang pinag-uusapan natin. Pinag-uusapan natin. Wala pa kang tokot baboy, sabi ni Ate Juday. Wala, tama. tukot Wala pa kang baboy. tukot baboy. Ngayon, binibigyan nyo kami ng mga documentation. Request Ito, letter. baka magalit ang mga pharma. Ayan. Ayan, sabi ng DOH, 60-day. Bawal magtaas ng presyo ng mga medisina. Nagtaas na ba? Nakakatakot yan. Ito naman si Secretary. Maling-mali ito. 60 days, bawal magtaas. Secretary Hermosa, hintayin nyo muna DTI na magsasabi ng suggested retail price. Huwag kayong ganyan. Inuunahan? Inuunahan mo Unahan eh. nyo. Mahirap eh. Wala pang MSR. Oo. Ayun naman eh. Please be advised. Maglalabas pa yan ng yung nilalaminate para ito yung ito yung yan eh. listahan Siyempre, at pag presyo. ganyan sa... Wala pa alam mo nun eh. ba, Wala pa meron nun ng dalawang namatay ng leptospirosis. So far, Oo, pare. yung palang nare-report, 2 po namatay dyan sa Manila. At ang report ng Department of Health ay umaapaw. nasa koridor na ang mga may sakit Yes. Oo, Sa sa mga hospital, sa mga government public office. hospitals. Oo. Ganyan po. Siyempre, ganyan ang panahon sakit. Ay, Tapos ito naman sasabihin nyo, bawal magtaas ng presyo. hintayin nyo muna. 150 kinds of medicina. Hintayin nyo muna DTI. Ano? DTI muna. Wala nga. Let them handle that. Kapag hinintay mo yun, Ganun. pag hinintay mo yun tapos na Pasko, wala pa Wala pa. nangyayari. Oo. Wala pa. Oy, malaki ang ano. Pero doon. ito tama ka dyan yung DTI. Kapag daw may lumabag dyan, yung pagtaas-taas ng presyo, lagot daw kayo sa DTI. Patay na kayo. Bakit naman? Ha? Sabi ng DOH. Nako, baliwala pa yung threat na yon, boss. Ng DTI? Lagot daw kayo sa DTI pag kayo ay nagtaas. Okay? Mahirap. Doon sa mga evacuation centers daw po, marami ring may sakit. Siyempre. Ubo, sipon, other respiratory infections, yung mga sore throat, yung mga ganyan po. Ano? Nagkakahawaan na dyan. Ayan. Ngayon, nagkukulang na rin sila. Mahigit sa 1,000 ng health personnel undeployed. Kulang pa rin. Kulang yan. Siyempre, ang dami pare. Milyong katao ang displaced po. 70,000 families eh. Di ba, dami nun. Yun na-displaced, yung nagpunta ng evacuation lang. Yung mga nandun. Yun nandun pa sa bahay nila na apektado. Yeah, okay? Mabigat yan. So sabi po, nag-report nabanggit mo yung DTI, paring Jonat. Stable naman daw ang presyo ng bilihin. Another Ayos. Pareho na kayo ni Sarge. Okay na kayo. Stable naman daw. Ngayon, pag yung effect dyan, meron Yung aftermath. Yung aftermath po niyan. Huwag muna kayo magsalita. So, nagalit na ang DTI, si Trade Secretary Cristina Roque, I want to make it clear.
No Filipino should be left behind Ayan. during these difficult times. Ayan. Ako, tumawid na naman yung kanilang speechwriter, ano? Tumawid na naman ang Bakit? opisina, no? Yun na naman ang... Ikaw naman. I want naman to ang make sinabi. I want to make it clear. Bakit? Masama ba yun? I No. want to make it clear eh. Maliwanag, papi na pinapaliwanag. I want to make it clear. No Filipino should be left Alam mo, paring behind. Dave Gomez, yan ang mga unang-unang mong kukurekin. Hindi mo sinasabi yan sa tobacco industry. I want to make it clear. Cigarettes are safe. Hindi niya sinasabi hindi yun. pwede yan, Never hindi yun. pwede yan. Ayusin mo to, Dave. Ayusin mo. Ito yung kanyang measures. Para To ensure. to ensure no Filipino is left behind. Walang maiiwan. Okay. Ayan, okay, eto na. Ready ka na? Oh, ready ka? Our monitoring teams. Yan. Yan. Kampante, loob ko tuloy. May monitoring teams na. Dadaanin sa monitoring are on the ground. Oh, yan. Public markets. To protect public markets, supermarkets, to protect consumers. Galing. Sabi po yan ni Trade Secretary Cristina Roque. Pinapaalalahanan daw niya ang mga businesses na yung pagtaas-taas ng presyo ay violation ng batas. Okay? Pwede kayong parusahan ng 10 years imprisonment at saka fine up to 1 million. Meron na ba? Meron na ba nakulong at na? Oo, may paraan ba silang habulin niya? So pananakot lang to. Hindi, in your memory, you check your recall, try to recall. Meron ba nabalitaan man lang nakasuhan? O In a galaxy far, far away. meron? Ay, Star Wars yun. Wala po. So, yung mga ganyan statement nito si Trade Secretary Cristina Roque ay babaliwalain lang yan. Wala po mangyayari dyan. Sayang lang ang kanilang tinta. O ang tinta ng dyaryo. Nag-imprint ng kanila sinasabi. Let me be clear na nga. Ikaw naman. Oo, ikaw naman. Parang Conrad eh. Ano? Ano na nga, pinapaliwanag na nga. Napaliwalag na Nobody maayos will be eh. left Oh, behind. nobody will be left behind. So yung mga iba po, halimbawa, GSIS, Pag-ibig, SSS, magbibigay now ng Available lang loans. emergency calamity loan. Yes. Okay? Tapos mamurang interest. Yan. Kanina tinatanong ako ni Joel paano daw ba mag-apply doon? Kahapon. Di pa ako nakapag-apply ng ganyan Ano lang yan? By, Internet pwede? Internet pwede. Kasi kung nandoon ka sa Pangasinan, signal number 4, Walang ATM, nothing. At mag-a-apply Down ka. sila Paano? Hindi, kaya nga, di ba, Hindi, meron silang meron mga naman- satellite offices. Meron doon, satellite bro. offices, may Yeah. mga Hindi kiosk. nga, pupunta ka pa doon sa satellite office or what? Well, I would assume meron They- sa LGU, sa munisipyo, meron. Meron yun. mga Dapat yan. mobile. Ewan ko lang kung may mobile. Wala akong nakita. Ito pwedeng gawin dyan, boss. Ano yan? Wala akong Uunahin mo- naalalang mobile. Siyempre, yung mobile? mga- Wala akong naalalang yung mga- mobile doon. Land Bank, meron ba mobile yan? Yung mga empleyado ng Land Bank, unahin muna nila siyempre yung sa kanilang mga pamilya kasi apektado rin sila. Ito sitwasyon na ito, yung mga sinasabi natin ng mga ganyan, parang yung sitwasyon ng Yolanda. Sila mismo, shell shock. Siyempre, ano yan mag-uumpisa muna sila. Pagkatapos, saka natin workout. Okay, eto po. Mamaya, balikan natin itong mga topic na to. Medyo, nalalaki na mata na itong aming engineer dito Pati yung pati Smoky Mountain, kasi Smoky Mountain. Pinapalo na yung sombrero doon sa desk Oo. 8:31 na kasi ng umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana. Ako si Conrad Baral. Good morning ulit sa inyong lahat. Mamaya na natin po pag-usapan yung bout of the... bout of the ages. Katatapos nung kay Manny at kay Barrios. The Meron biggest na naman ever tayong in laban. history. Oo. Alam ko po, Mamaya ganado natin na pag-usapan kayo yan. dyan. Yan. Alam, parang nakikinikinata ko na. Parang
inaasam-asam nyo na kung paano namin Hindi, bababuyin. parang ang Netflix eh. Yeah. Meron silang pre-bout na mga Ayun, practice, pinapalabas na. Yan. Tuloy, ginagalahan ako. Ang problema, bumaba ka agad yung enthusiasm. Wala. Ay, hindi. Teka muna. Mamaya na yan. More serious matter Serious po. matter. Yung etong wag muna yung mga katatawanan na comedy. Oo. Eto pong pagkain, ang problema Yung natin. let me be clear muna tayo. Yung let me be clear, alam natin bola lang yun eh. Kasi monitoring lang yung gagawin nila eh. Ang totoo pong bola, nasa Department of Agriculture. Ano ba, paano tayo, how can we recover yung ating food supply? Alam na nating precarious na yan. Di ba? Magkakabagyo pa, di lalo na. Meron pa, hindi pa tapos Tataas na naman ang presyo ng bilhin. Ano pong gagawin? We have to produce more. Kailangan makabalik yung mga farmers. Ang sinasabi nito si Jonathan, ano yung pera ba? Kaya mo ba itanim yung pera? Kasi ang sinasabi ni Sarge, naka-ready daw yung pera, Allocated. Set tapos, aside. pwede pa daw dagdagan. Okay, Yan. pera. Pera ba? Ang kailangan nito mga farmers, una-una, sa sila bibili and everything. Di ba? Ano yung sabi mo, pare, dapat? Ang usapan dyan, mayroon naman kayong accredited na mga suppliers. Oo. Di sabihin. Halimbawa, makinarya. Yan. Halimbawa, gamit, nasira, itong hardware na to. Yan. Etong machine, etong makinarya Machine shop na to, na ito. machine shop na to, ayos yan. Etong seed supplier na to, Yan, dyan kayo pumunta. nandyan. Punta na lang kayo dyan. May usapan na kami niyan. Yan. Pwede ba yung ganon? Yes, dapat. May usapan na kami. Kung ikaw, accredited ka, nakalista ka, nagpalista ka siguro sa barangay. Yes. Tapos yung barangay isinabmit sa amin. Sa Department of Agriculture, yung pangalan. Okay. Sonado ka. Pwede kang makatanggap ng tulong. Ganun ba? Pwede yun? Per town or per province. Baka mas or mabilis whatever. yung ganun sinasabi mo. Huwag nang ikaw lang. Huwag na yung ikaw. Yung, kasi limited ang Department of Agriculture employees eh. Meron kaya. Force multiplier kayo. Supermarket Ginawa na ba dati? Supermarket o grocery, Ito, para mga punta basic kayo dyan, ano. DTI. DTI. Itong ano na ito. Dilata man lang at ano, ayan. Ito po. Dyan, meron Ito ang makukuha. itong bawat pamilya. Ito ang allocation for the day. Yan. DTI yan. Tapos agriculture. DSWD ganito. yan. Hindi kayo lang. Pero ginawa na ba yan, Jonat? That is dati? assuming ibang nilatag na nila yung ganung Baka klaseng, hindi. Ang iniisip ko kasi sistema. baka hindi nila alam pa paano gawin eh. Ang alam Kung nila, hindi pa nila pupunta lahat sa kanila eh. Hindi kayo dapat Ayan. So hindi pa nagagawa talaga yan. And then they will do a major production of repacking, packing, hindi yun. tapos Ito na. dadalhin doon, magpapa-selfie sila habang mga nakaniloload Kasi bawat sa jeep. bayan naman mayroon naman mga suppliers eh. May mga Ayan. hardware, may supplier. Alam nila yan. So you have, doon na lang kausapin nyo sila. Kailangan, magbago po ng pag-iisip. Pag-iisip. Yun ang sinasabi ni Jonathan. Hindi pwede yung announcement ng utang. Bukas pag umaraw, tatrabaho na yan mga yan, maghahanap na ng bagong puhunan yan. Nasaan kayo, DA? Oo. Nando kayo sa press release. Wala. Oo, kailangan po yan, magbago na ng pag-iisip. Yan ang sinasabi ng ating presidente, Ferdinand Marcos Jr. This is now the new normal. Ito yun. Adaptation na na ngayon. tayo. Hindi na pwede yung reaction. Evacuation, everything, kaya sa climate change, hindi na pwedeng ganun lang ang ating kailangan mag-adapt na tayo. Ano ibig sabihin ng mag-adapt? Mga paraan po Yes. para ma-minimize yung damage impact. Siyempre, nandyan na yung engineering intervention sa flooding. Pero mahalaga din yung recovery. Na lahat yan po, planchado na. Bago pa dumating yung bagyo, meron na tayong, alam naman natin palagi, tuwing may bagyo, may tatama ang mga food production areas. Mga pananim, mga Kasi nga, we are an agricultural country. And therefore, kahit saan pumasok yung bagyo na yan, may tama yung food. Kung nakahanda na yung programa sinasabi ni Jonathan na eto, grocery, accredited, eto, supplier. Ito, makinarya. Ito para sa fisheries. Ang gagawin na lang noon, nung may-ari nung supplier na yun, magdasal na, lagi bumagyo.
para lagi siya kikita. Tapos yung logistical. Ang farmer naman, magdadasal, wag nang bumagyo. Ayan, so magkakontra sila ng... sabi po ng presidente kasi, yung long-term adaptation measures, hindi po pwedeng reactive na lang. Kasi ang ginagawa nitong DTI, nitong Department of Agriculture, ay mag-react lamang doon sa nangyayari. Doon sa flooding naman, pare, Yan. ang Pangasinan, signal number 4, La Union. Matindi ang Signal ano? number 4. Matindi ang Central Luzon, Zambales, signal number 3. Ang Metro Manila, maski 0, walang signal eh. And yet, sobrang baha rito. Grabe. Ano ba? Kaya naiinis yung mga ano dyan sa flood control na yan. Tapos kumuho pa yung Smoky Mountain. Aray ko. Ang tindi ng ano. Aray ko. Ayan. Magkari. Mabigat yan. Magkano? 1.4 trillion ang ating flood control funds. So, 2 years ni President Aquino, 6 years ni President Duterte, 2 years ni Marcos, mahigit 1.4 trillion flood control funds all over the Philippines. Hinahanap ko paring John at I don't know if you have the figure. Magkano doon ang napunta sa Metro Manila? Wala eh. Walang figure eh. Ang alam ko lang, ang Department of Budget, ingay ng ingay dahil dito sa flood control na to. Pero Metro Manila meron. Kung magkano allocation? I recall, ito lang, itong first quarter, nagbidding sila eh. For 2 flood control. For this year lang. This year lang yan. This year lang. Hindi, gusto ko malaman yung past 10 years eh. Kasi matagal na yung flood control project na yan na alam natin, yan ang pinagkakakitaan. Malaki ang Metro Manila. Malaki, no? Bayaan nyo po, ganito gagawin na karambola. Alamin namin kung magkano, research namin kung magkano talaga ang flood control project sa Metro Manila noong past 10 years. At pagkatapos sasabihin namin sa inyo kung sino-sino yung mga congressman nyo nitong past 10 years na to. Well, more than at sila ang inyong... Tsaka yung mga local government. Kasi at saka mga LGU. more than the amount, anong eksaktong flood control intervention project na intervention ng ginawa? Ang isang malaki- pagpapalaki ng drainage isang na malaking tunnel, isang malaking pagpapalawak. improvement yung Marikina. Okay. Kasi dati yung Disilting Marikina... yun. Hindi lang yun. Meron Hindi din lang sila. disilting. Ang dati yung Undoy, grabe sila eh. Patay ang Marikina noon. Medyo ngayon ano na sila, tsaka mabilis ang kanilang pagdala. Siyempre, number 1 dyan, yung pong hinukay, yung Marikina River. Yes. At saka yung Pasig River. River, malaki yun. Malaking tulong yon. Whether we like it. Kaya ang tulyahan, nung hinukay, hindi na buwabaha doon. Sa area na yan. Sa area na yun. Ang laking ilang tons. Million tons. Ang nakuha po dyan. Okay? Umaagos ang tubig. Umaagos ang tubig. Malaking bagay yan. So, sa ako pare, tinatanong mo, sinabi na to ni Secretary Bonoan, yung tanong mo, parang Joel, uunahin ko yung mga waterways. Yes, dapat. Okay. Kasi mura lang yan. Okay. Ang gagawin daw po niya, bibili na siya ng makinarya at sila na ang gagawa. Tama yun. Wala nang contract. Contractor. Bidding. Paano yung mga waterway na mukhang natabunan o napaliitan dahil nagkaroon ng iba-ibang saring mixed-use development dun sa mga LGU alam mo, yan? Paano yun? Kailangan bawiin Yun ang yun. inaalala ko eh. Yan, sobrang long Ang term dami yan. nun bro eh. Identified sa Metro Manila, identified yung mga waterways eh. Pati steroids, identified yan. It's not as if wala yan. Hindi, meron. So, sinong body ang babawi ng mga na-occupy na yun? nangyari Sinasabi ni pare. Kaya, sa sinasabi nila, yung kainta, kaya bumabaha dyan, mayroong sapa or yung area na sinasabi mo. na sinasabi nila na tinayuan po ng bahay ba o factory or what na nakalahati. Tsaka may mga subdivision na yan. Meron na. May mga subdivision na... Yung mga natural waterways dapat talaga. Yan po ang adaptation na sinasabi ng presidente. Hindi na pwede yung tsaka na yan yung hindi.
Kailangan agaran yan. Yun ang unang-una, lilinisin yung waterways. Waterways. Pagkatapos, declog the drain, Yes. the drainage system. Declog. Ayusin mo yung waterways, declog din dyan ang drain system, at saka yung catchment basin, which is the Laguna. Laguna din. No, Laguna, Dubai. Ano yan? The carrying capacity of Laguna. Wala na yan. Kailangan po laliman Dati, na yan. kung halimbawa, dati 15 meters ang pwedeng Oo. ano dyan. Ngayon, baka 8 na lang yan eh. Hindi lang, pare. Kasi, dahil din yan sa... pare, 15 years ago, panahon ni GMA, more than 15 Meron yan, years meron ago, dapat- meron ng programa dahil yan din na sa mga sinuspend. industries na nandun, tsaka Kasama yung yun. pens, pare. At saka, Pinabayaan sila at dun saka eh. yung mga LGUs, accretion, tinira nila. Oo. May mga subdivision sa May ano mga ha? subdivision na ron. Oo. Na by the way, sinabi ba nila doon sa mga natitira sa subdivision na yun, na kayo, Kayo, balang araw, delikado ano kayo. din kayo dyan. At saka po, siyempre, finally, whether we like it or not, yung mga imbornal na drainage system, yung mga imbornal na ginawa natin, ay Malakihan. hindi na po pwede. Hindi na pwede yun. Ayun. That's yan, Yeah, maliwanag na flood control project dapat yan. Na it has to be systemic. Hindi nga, citywide. may mga nagpalit na nga. Ang Hindi, ipinalit, kanya-kanyang palit yan eh. hindi, ang pinalit, kasi laki lang. Hindi pwede yun. Hindi, Hindi. kasi, kumbaga, wala namang master plan, upak ng upak, yun ang sinasabi ng presidente, piecemeal. Pira-piraso yung mga project. Kung bang isang buo, lahat ng imbornal sa Metro Manila, papalitan natin ng, kasya yung tricycle man lang. Wag ng truck. Pero dapat may mga lugar na kasya yung truck doon sa, storm. Sa storm system. Alam naman natin yun eh. Gaya ng sinasabi ni Secretary Bunuan. Doon pa lang, sa Sierra Madre, meron na tayong mga weir, Tagabara. etc. Pagdating dito, ito na. Work out na yung waterways. Merong impounding etc. system. May pumping system, may waterways, drainage, etc. Yung ganon. Meron ba tayo ng master plan nun? Meron. Actually, meron. Meron? Actually, parang Hindi ginagawa. Hindi. Doon sa Project NOAA, yung kila, Meron eh, meron sila nakita. sila Mahar. Oo, sila Mahar. Yun Meron nga lang, sila eh. ang hirap i-implement. Dahil nga Kaya ngayon bawat na sinasabi LGU ni may Mar, kanya-kanyang sinasabi ni Mar, kailangan workout. natin dito, bugbugin natin itong mga ito. Hindi pwede yung... Kaya at si nga Engineer Palafox, pinoint out din niya yan nung in-interview natin, di ba? Merong master plan na pwedeng sundin, di ba? I-update mo na lang yun. Kasi baka ito ba yung ano? Bakit nandito na itong building Hindi, nito? may mga LGU na pumupunta sa SERP. Yung ano ba to? SERP? School of Urban and Regional Planning Okay. sa UP. At nakikipag-tie up sila, gumagawa sila ng master plan. Ayun, At yun, unti-unting ginagawa nila. Yung master plan po na yun, yung adaptation na sinasabi Yes. ng Presidente Oo. sa climate change. Ito ba mga Metro Manila na to, they even attempted to get help from... Nakita mo naman si Artes, parang medyo magandang kanyang mga state. Sino? Si MMDA. Maartes? Ano? Maganda statement. ang problem- Tahimik nga ngayon eh. Kasi Nabooking. ang mga statement nila puro sa AKAP daw, suspended. Hindi, medyo ang number coding suspended. Tapos yung yung NCAP, NCAP. no contact apprehension, medyo luluwagan daw. Yan ang mga announcement nila ngayon. Traffic pa rin. The least of our problem now. At saka traffic pa rin. At saka one track mind eh. ito, meron plano. Halimbawa, in-update na lahat yung plano. Mga local governments dito sa hindi kayo pwede maglabas ng mga resolution, papalitan ninyo yung from housing, ginawa yung from residential, yung isang area, Ginawa commercial. gagawin yung commercial, hindi niya magre-resolution lang kayo. Wala yan. Land use, in other words. Hindi, Yung pero land use. Dapat. Kasi yung land use, comprehensive land use yun, Oo. developer-oriented na eh. kung walang comprehensive sa Kongreso, sa local level, pwede po kayong gumawa ng land use. Di ba? Kayo na mismo, kasi kung aasahan natin yung Kongreso, panahon pa ni Jonathan, naka-shorts pa si Jonathan pala. Tinutulak niya na yan. Wala mo nangyari. Okay?
So kung walang mangyayari sa Kongreso, sa local level, pwedeng gawin yan. And it can be Metro Manila-wide. In other words, mag-agreement. Metro Manila, kami, ito na ito. Hindi po sinasabi ko residential ano lang yan, yung single detached house, hindi. Kung residential yan, pwede yan na halimbawa tenement style. Yes. Maraming nakatira. Kasi ganyan na tayo papunta eh. Wala na tayo, hindi na natin maiiwasan. Hindi na natin kaya yun. Pero residential pa rin. Huwag ninyong commercialin yun. Yan. Hindi ka mukha ng ginagawa ng Mega World. Magre- Eskwelanahan na nga. Oo. Eskwela na yan, gigibayin pa eskwela at gagawin pang mall. Ayan. O yan. May tapos. Yan ang hindi maganda. Eskwelahan na nga yan eh. Eskwelahan na nga yan eh. Hindi ba? Priority ba natin yung mall o eskwela? Lalagyan nila ng pocket parks. Yan. Ano ba yun? Experience. It's the experience. Experiential. Yeah. May pocket parks kayo, Ayos. meron silang water catchment daw. Gaya Ano sa ibig sabihin ng Singapore. experience yan? Venetian. Ano ibig sabihin ng Pwede experience? kang maglakad-lakad doon. Experiential ba yun? Mag-yoga. Parang si, mag-zumba, oo. Educational. accuser doon sa Ngayon, Pasig. pag umulan, pasensyahan na lang tayo. Kung bahain yung mga kapit na lugar namin na aming tinabunan para gawin yung experiential. Bahala yan. na kayo sa Bahala buhay na niyo. kayo. At By the way, napag-uusapan natin, sorry na medyo lilis lang tayo kasi Metro Manila yan. Si paring Rene Pamintuan, Kapampangan. Rene, No, Pamintuan. Sinasabi niya, kaya nagbabaha naman sa Pampanga. Sabi niya, kamalas-malasan kasi built ang Pampanga. Yung mga River tao Basin sa- yan. Meron yung Guagua River Basin, Yes. sinasabi niya. meron, Candaba Swamp. Candaba Swamp. Yan. Sabi niya, merong isang malaking anomalya dyan, yung Guagua, Pasak River. Ano ba yung Guagua? Ano daw? Yan talaga. Ang Guagua, papunta na yan Daanan ng daw talaga yan. Bataan. Kaya nga tinawag na Dalan Vapor yan eh. Di Dalan ba? Vapor, Oo. Ngayon, puro Lahat na lahar yan. Oo. Puro lahar yan. Pumupunta pa puring Manila Bay din. Now, gumastos ng gobyerno ng milyones dyan. Takot-takot dyan. Pero hanggang ngayon, Nagbigay. lalong yung kulang yung dredging kasi yung fish ponds at saka mga negosyante at politiko. Binarahan na Pinarahan yung... doon, hindi nila hindi Nagdike dyan. Ang mga laking No, mga yun dike. ang kino-complain ni paring Rene. Mega na, dikes. That's another thing, urbanization na may kasamang politika na hindi. Hindi, mga bata ni Ramos ang kumita Oo, dyan. Kumita Mega dyan. Sa dike yan. Pampanga, sabi, ang laki FBR, ng problema Mega dike. nila, oo. Mega dikes. Ah, Yung nagkaroon ng pinatubo. Which So, is noon sabi pa pala yung pera, no? Na nasasayang. Pinatubo, yes. Mega dikes nga eh. ang ganda ng kwento ni Rene kasi daw, yung waterway na yan, daanan talaga ng Vapor. yan. Tapos nung panahon daw nung British at hinabol silang ganun, hindi makatawid yung mga British dahil hinarangan ng mga tao roon. Yung ganun, Sa education ganda naman pala ng daw po. history doon, pare. Umahanap ng paraan ang gobyerno, sabi ito ng presidente, kasi problema din po kasi yan, meron na tayong learning crisis. Ayon sa UNICEF, last year, 35 school days ang nawala dahil sa calamity. Ngayon po, problema natin yan. Ito pa lang, ilang araw nang walang klase? Mag-isang linggo na. Okay. Humahanap daw po counting. sila. Oo. Para makarecover diyan sa walang pasok ngayon. Hindi po pwedeng yung sinasabi ng mga ibang grupo, pabayaan na lang. Ang una suggestion kasi ni Secretary Sani Angara, make-up classes pag weekend. Kung ayaw nila nun, anong gagawin? Habaan yung class Yung class hours. Hindi nga ilang shifts na nga ngayon dahil sa kakulangan ng classroom. Di ba? So pag hinabaan mo yon, baka hanggang alas 12 ng gabi. Nasa eskwelahan yung mga tao, yung mga bata. Okay? So, Baka yung productivity nun, hindi maganda. Wala ano matututunan nun. Pagod, inaantok. Tsaka yung teacher. Oo, teacher, pare. oo. Gulping-gulpi na. Oo. So, mahigit 3,000 classrooms daw affected na ngayon. Di another problem yan. Ano ba pwedeng gawin dito? Yang sa mga class suspension. Ngayon po, Malacanang na mismo ang nagsuspende ng classes at saka ng work sa government offices. Noong nakaraan kasi LGU, DILG. Ngayon, Malacanang na mismo. Ganong
Paano kaya ang gagawin dito sa classroom na to? They're trying to find ways daw. Ang una suggestion ako, payag na ako doon. Yung make-up class ng Sabado. Yes. Kasi sa 4 na araw, mababawi mo sa 1 buwan. Di ba? Okay na yun sa tingin ko. Pwede Make-up na yun. classes. Oh. Kasi galit sila eh. Dapat daw nagbabakasyon eh. Hindi nga, ang laki na nawala eh. Yan ang Walang problema pwedeng magbakasyon natin, eh. Yung policy po ng Department of Education na kailangan may rest ang mga bata, that For normal assumes times. normal times. Normal Tama times. ka doon. Normal times yan. Eh, hindi naman normal times to eh. Okay? Kumbaga parang abnormal to. Parang yung dalawang gusto mag-boxing. Nako. walang Pareho abnormal. Umano na nga. Sumadsad na nga yung Baka boxing na yun kasi makalimutan ng tao nagkaroon na naman gutom siya at mamahali ng nagkaroon na Ano naman. to? Diversionary tactic? Baka makakalimutan ng tao na gutom siya at mataas ang bilihin. Sumadsad na nga yung operasyon na yan dahil nagkaroon na ng mga conditions eh. Kailangan lahat ng elected government officials. Yan lang ang pagpapatunay na comedy. Wala na yan. Loko tayo. At saka pinatulan pa eh. Naglagay pa ng video. Halimbawa to si Chip Torre, nagte-training eh. Oo nga, parang Netflix Tinitignan nga eh. ko naman yung Free fight. suntok niya, para kalabit lang eh. Tapos Di ba? Ganun ba ang training? Tapos si Baste, ganun din. Ganon din si Baste. Anak Para na. baka, Tapos ganun din. Ay, nakanatawa ko naman. Ito namang si Lacson. Para bang yun nasa kalye? Mag-aaway O, na sige. bata. Oo. Kalabitin mo nga sa ano? Oo. Ganun eh. Ganun si Lacson eh. Kalabitin mo sa ano? Nag-offer siya ng venue eh, di ba? O yan. O, sabi. Hindi, baka kala niya ganyan lang mag-organize ng event, ng bout. Ganyan-ganyan lang yan. May venue, tapos na. Bah, Tanungin mo, ilang buwan po, minsan taon pa, ang preparation dyan. tanungin mo si Baka Secretary kala nila ganun-ganun lang mag-organize ng Tanungin mo boxing si event. Secretary Manny Piñol kung kaya na yung ganyan. Ano to? Promoter ito. Promoter yan. Oh, sige nga. Hindi. At saka yan, ang laki ng gastos dyan. Sa kayo kukuha ng puhunan. Ang laki ng gastos dyan, ha? Kaya nga meron mga promoter, nagkakandalugi-lugi. Oh, maraming nalulugi. Marami nang nanood at lahat, Lugi pa rin. lugi pa din. Yes. Kasi hindi, alam nyo ba yung mga pasikot-sikot dyan? Mambubuyo kayo ng ganyan. Ito naman si Baste. Bakit hahamon-hamon ka kasi? Oo nga. Di Wala ba? ka ba magawa? Parang ang dating kay Tory niya, para ka nakakalalaki Oo. chief of police ako eh. Oo. Tapos kaganyanin mo ako. Hamon-hamon. Kasino ka ba? Oo. Ang taas tatay mo sikat. Oh, hindi ikaw. Basta ikaw, hindi ka sikat. Tatay mo, tsaka yung ate mo, sikat. Ikaw, ano ka lang? Maski extra, hindi ka pwede. Eto naman si Torre, pumatol pa. At nagpa-video pa. Ay, nako. Para bang masosolve ba niyan yung kagutuman ng mga tao kaya? May sponsors Hindi kasi daw yung proceeds, ibibigay nila Oo. O, may charity sa ba? mga May biktima. charity. Sa biktima ng... Teka, kikita ba kayo? No, I'm trying to think si Jen. Alam mo, paano si- magtayo ng ring? Alam mo magkano ng isang ring? Paano magtayo ng si isang General Torre, Ano yan? ang akin naman kasi, hindi ba siya parang medyo, he likes the limelight din, ano? Hindi, pare. Ano ba to? Yung reaction ni Kailangan Torre, i-bring up Hindi, yung ano persona yun eh. niya. to hindi a yung certain reaction ni level. Torre, payag ako. Payag, tama. Hindi siya pwedeng, Gaganyanin. ako ang PNP chief, PNP Oo. chief ako eh. isang musmusin dun sa Davao, Tapos titirahin ako gaganunin ng mo ako. ganyan. Hindi pwede yan. Publicity stunt yung kay Baste. Oo. So, ginantihan niya ng publicity stunt. din. Publicity stunt sila pareho. May pumasok ngayon sila Ping. Sumausaw sa publicity. Isa pang sira yan eh. Si General Torre, hindi naman pwedeng ganunin mo ako. Hindi naman pwede yan. Masama PNP yan. chief ako eh. puto. Tapos ngayon, bumawi si Baste. Kailangan magpa-drug Ay, test. lalong wala na yon. Wala na. Alam mong hindi mangyayari na. Wala na. Naging comedy na to. Naging comedy na. Ano ba yan? Ano ba?
Sana... Binabaha mga tao. Ewan ko Ano? Binabaha mga tao. Sana kung maglabang Punta kayo, tayo dyan. magtatanim kayo. Yan. Yan. Oh, contest tayo, paramihan na Productive, matatanim na kamote. Oh, yan. Pwede ba 'yon? Yan. Boxing marami nang ang against dyan sa sport na yan it's so violent Ito, and it's so kanya-kanya useless. tayong pagpapaayos ng traktora. Yan. Ayan. Sana ganun, hindi ba pwede yun? 1 hectare each, kung ano ang ating pagtataniman. Uunahan mo naman si Senator Pangilinan yan. Yan na yung kanyang target na Sektor niya to. Sektor niya yan, pare. Pinasukan mo Anak ng weteng. Ay, nako. Mahilig ata sa boxing ito si Lacson Babantayan niya raw yung budget. So what? Babantayan niya raw po yung budget ngayon 2026. So what? Di ba? Ano ba nangyari sa pagbabantay mo ng mga nakaraan? Yan. Did you prevent any shenanigan in the budget? Wala. Nagsalita ka lang, in-expose mo. Pero yung expose na yun, hindi naman sigurado na yun nga talaga yung budget. Malay natin, inimbento ng mga bata niya yun. Yun na nga, hindi. Parang pinalalabas niya ngayon, siya ang guardian ng budget. Lahat ng mga Wala naman nangyayari. lahat ng mga nanggaganyan tungkol sa budget, please ask everybody. O kayo, nagsalita kayo. 1.4 trillion ang flood control. O, nasaan? Yun ang anihin nyo. Tanungin mo na ngayon. Nandun kayo, you were there. Mahilig kayo magbantay. Mahilig kayo. May lahi kayo security guard Ayan. Name names. Ayan. Name names. Oh, yan. Himayin nyo ng husto. Hindi yung puro ganun na ganito, napunta dyan. Ito, napunta. Hindi naman ganyan Alamin nyo kung nasaan yung mga, hindi pa pwede yun, yung mga kalokohan. Parang tumatay ang gusto niya, siya ang ombudsman, ganun ba yun? Hindi po, si Boying ang magiging ombudsman. Hindi ikaw. 9:02 ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako po si Conrad Banal. Good morning ulit sa inyong lahat. Good morning. Good morning. Good morning. Isama na natin yung mga naghahamunan. At saka yung mga nambubuyo. Pero, Maski sa social media, ang daming buyo. Pero I have to admit, tama ka. I stand corrected. Hindi naman naghahabol ng limelight. Tingin ko nga si General Torre. Look, you are the chief PNP. Ang daming mga taong nasa under sa iyo. Daan libo. Hindi kayo Ano yun? Pababayaan mo yung moral ng iyong pulis? Tsaka mumura-murahin If only for that, pagpalagay ng may edad na siya, pare. Kaya niya ba lumaban? Ako, I doubt it Pero kailangan niyang pangatawanan to for the sake of the police force. Tsaka hindi Ibang pwede. storya yon sa akin. Hindi pwede yan. Hindi pwede mo ganyan. Chief of police po. Bali sana kung may premyo ng lottery. Hindi. Alam niyo po ba, nakatumbas na bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO ay kawang gawa. Sa bawat ticket mo, sigurado may matutulungan kang kababayan sa kanilang pangangailangan medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi ka nila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya, may kawang gawa. Meron akong good news, may nanalo. Ayun. 642 jackpot. 64 million tumataginting. 64 million pesos. Yeah. Yung 642, yung draw kahapon, may nanalo. Pare kung may 64 ka, anong gagawin? Palagay ko, babahan ng pansit dito sa studio. Pag ito si Paren Jonathan ang nakadali nun. Yung pong 649, nasa 39 million na ang jackpot. Okay? Yung 642 ay nasa 25 million dati. Yung huling panalo niya 642, 25. Ngayon malaki-laki, 64 million. Sarap. Pare, ano yun? Balik tayo kay Torre. Kay General Torre. Ayos yan. But it looks like hindi na mangyayari itong
laban na to, so to speak. It was Dahil meant to be ayaw, na Hindi ganun nga eh, naging comedy na eh. naging comedy Hindi, na eh. tsaka, alam naman binaboy natin, baba. Para bang naglabas si Basti ng kondisyones na alam niyang hindi actually, mangyayari. alam naman natin na hindi mangyayari. Oo. Kaya lang, kay Gerald Torre, hindi mo ako pwedeng ganyanin. Oo. Hindi Kung pwede, ikaw, magpapapil ka, publicity Huwag stunt. mo akong gamitin. Kaya ko rin yun. Kaya siya, meron siyang training. May baril pa nga. Meron pang shooting eh. Oo. Di ba? Publicity sa publicity lang ang labanan eh. Di ba? Kasi hanggang ngayon, nag-ano po si Basti tungkol dun sa nangyari sa Davao kay Kibulo. Oo, Ganun ganyan. klase. Anong papel niya roon? Kaya nga, hindi, wag na. Ang kasi mo, yung mga magkakaroon ng mga baha-baha dyan, tumulong kayo. Ano bang posisyon niya ngayon, Congressman? Vice Mayor. Acting Mayor. Kasi wala si Presidente Duterte. Ayun, siya pala po man. Siya Hindi ang ba acting. akala ko anak niya na yung nakaupo? Hindi, si Pulong yon, Congressman, dun sa kabila. Si Pulong naman yun. Okay. So, Bakit yung matino? I didn't mean anything. Ba't yung ate matino? Ewan ko ba? Bakit ganyan? Ano ba ang... hindi pa daw tapos, pare, yung tungkol dyan sa ano, wag naman natin ano yun daw yung negotiating team natin sa Sabi US. nino? Sa US. Ano, bangong They are- pure? Continuing ang talks Continuing nila. ang talks. Bangong pure. Mayroong, they're allaying fears na tayo ay naisahan. Hindi naman. May... Pero si Secretary Decgo, ano nga ba ang posisyon ni Secretary Decgo? Advisor? Siya ang Ano ka? hindi. Advisor. Special Assistant for Investment and Economic Affairs. Special assistant, ha? Kasi siya lang ang nakita kong negosyante, so to speak, kung ano na ganyan mag-isip na tingin Na. niya may Better times are ahead. there's a better Way of looking at it. way of looking at it. Nakaisa tayo. parang Nakaisa ganun. tayo. We are now we are going to become an investment hub para sa mga bansa. Hindi, yung kapitbahay kasi- natin na hindi Pare, ito turo sa akin ni Birata. Kasi matagal ako nag-cover dyan. Ganito yung style nila. Bago mo i-publicize ang negotiation, okay? Halimbawa, Pero nangyari na. Ayan. Nag- Doon sa groundwork, Nag-usap meron na na kayong kayo. usapan. Usap na kayo. Meron na kayong usapan. Tapos pupunta ka doon, kasama mo na yung media. Kunwari, hindi pa Oo, nag-negotiate planchado. pa kayo. Nag-negotiate Magne-negotiate pa. Pagkatapos lalabas yung negotiation, maganda, victory. Ngayon, kung hindi maganda yung negotiation, magsama ng media. Yung dun yun sa groundwork. Ang presidente ba, lumakad ng US, na planchado na yung groundwork nung... I doubt it. Oo. Parang problema yun. Kumbaga, siya ang pinasalo. Yung mga tao sa baba, yung groundwork na yun, hindi plancha. Kaya ngayon, nagbabagong puri si Decgo. Dahil kung siya ang inassign Which was the na case. gumawa niyan, kahiyaya tayo. Ang malaking effect sa akin yan, pare, yung failed expectation Yes. ng business and even the government and everybody, senators, Actually, everybody. failed expectation kasi Indonesia naging 20 kasama ba natin o 25 something like Mas that. mataas. Okay. Yung Vietnam binaba. Yung Japan binaba. Sabi natin, tayo pa. 'Di ba? Nakataya tayo sa China crisis. oo. Closest yung tayo. natin. Yun po ang lumabas na expectation. Katapos-tapusan, from 17 naging 19 pa. Yung failed expectation, ang lakas nun. Pero sabi ko nga, ang dagok nito, ang latay dito, sa public image din, ng Philippine government, sa ating relations with the US. Kaya immediate ang reaction ng US Embassy in Manila, naglabas ng 3 billion daw. Parang Yes. consolation. Para mawala. Para medyo mahimasmasan yung kanilang shock doon sa public image. Yan ang number one na kwan dyan na tawag nito. Siyempre, effect niyan. Naging effect. Yung effect. Yung public image. Ngayon, there are But in terms of business, sabi ng mga economists, mga sa bank economists, hindi ganun kalaki. Kasi yung mga maapektuhan pong produkto natin can easily look for other markets.
oil, coconut oil. Coconut oil ngayon in demand eh. Yes, very much so. Dito nga sa atin kulang na kulang kaya tinigil na yung hinahaluan yung diesel. Yes. Biofuels. Oh. Kulang na kulang. Ngayon, kapag makakapagtanim tayo ng 1 million trees Ngayon. at babalik yan, Ayos, meron tayong 100, production. 100. Oo. gawin na nating sabon. ang panakip natin ngayon, yung sinasabi na, ito, BlackRock, nandito na. Sino yung BlackRock? This one of the biggest fund financial service companies in the US. Ayan. They will work out with the Aboitiz group for the Global Infrastructure Partners. Yes. Tapos meron din $21 billion of pledges. For Yung pong investment. BlackRock, meron yan, malaki talaga yon. Meron silang subsidiary, GIP. Pero kapag nagbabanggit yung GIP na yan, lagi nila sinasabi yung BlackRock, kasi yung GIP mahina on its own. Kumbaga, sumasakay ka, Sa BlackRock. Kumakapit ka sa saya ng BlackRock. Ngayon, Ang tunay na mag-i-invest ay GIP, hindi po BlackRock. Yung GSIS nag-invest sa GIP. actually yun ang tatanungin. Yan ang tatanungin Anong ngayon. tatanungin? What are you going to invest? You are going to invest our own money. Is that it? GSIS! Di ba? Yun ang tanong eh. What? Kasi $300 million. Naglagay ako ng $300 pera million. dyan. Oh. Yan ba i-invest Yan mo ba sa i-invest Aboitiz? mo sa akin? Ba't hindi na lang siya dumiretso sa Aboitiz? Talaga. Aboitiz. Di ba? Kaya nga, 40%, ang laki ah. Ang bibili ng BlackRock sa Aboitiz, 40%. Ang pera ba na yun mapupunta sa Aboitiz o do sa bulsa ng mga may-ari ng shares, Aboitiz? the shares? Hindi ko alam. nga eh. The first question will be, GIP mag-invest? What about the $300 million that GSIS invested in GIP? Hindi ba nga hindi ba nga Macquarie Part 2? quite an irony? Ang GSIS nag-i-invest sa GIP. Ang GIP mag-i-invest sa local Aboitiz. Hindi na lang diniretso ng GSIS. Sa Aboitiz, oh. What? Anong klaseng ibig sabihin, yung investment sa GSIS sa GIP may kumita. Ito ngayon, balik. Ha? Ano balik? Balik, nag-invest ulit dito. Kaya ngayon, meron ng grupo ng mga government employees, okay? Kasi po yung GSIS, pera yan, ng mga government personnel, employees. Yan yung kanilang pension fund. Okay? So, yung kanila pong federation, ang tawag dyan, Public Services Labor Independent Confederation. Nananawagan ngayon, ganun ba? Sinususpinde yung presidente at GM ng aming pension fund? Ano ba nangyayari? Hindi ba dapat pwede naming malaman? Ayan ngayon. Pwede ba namin malaman ano bang What is happening? may 2.7 million ba ang member niyan? There are two government employees union. Yan, PSLU. Kasi pag nasuspindi po yan, where there's smoke, there's fire. Pagkatapos maririnig natin, pinagtatanggol sila ni Secretary Ralph Recto. Aba, lalong kahinahinala. Hindi pa nga nagsisimula. Ang investigasyon, pinagtatanggol na ni Secretary Investments are Recto. not a sure thing. Sabi niya, May natatalo. Hindi, but the next day, we're also conducting our own investigation. Bumawi. Actually, even Anong dating niyan doon sa mga government workers? even just a statement of investments are not a sure thing, and you are the finance secretary, pare. Hindi mo sinasabi yun. Do not even say that. Dapat ikaw you don't have a skin in the game, anything. Oh, wala. Not at all. Gawin mo na yung do it, naayusin mo. Kasi, finance secretary ka eh. You are holding the revenues of government. Hindi, under kasi ang It doesn't matter eh, kasi sa DOF. let it, di ba, Joel, let the third party say that for you. Yung mga tiga PSE, etc. O kayo, Monson, ikaw na magsalita dyan. Marami pa daw po mga investments yan GSIS according to this confederation.
na dapat tignan. Well, marami na po na report. Yun nga, yun sa JG Summit. Pre-listing, nag-private placement sila at nag-tank after listing. Yung mga ganun, dapat pension fund kayo. Dapat sigurado yung... ngayon, yung ano pa, isa pa, yung DG Plus. DG Plus. Ang binili nila shares, galing na sa isang Playboy daw. Yung Playboy na yon, binili niya yon sa ibang stockholders. Di ba? Binili niya yung shares. Hindi pa napapublicize yung anti-online gambling na yan. Umuugong na yan sa industry. Delikado na. Bigla nagkaroon ng bright idea. Turn around to si Playboy. Binenta kay Sumo. So, Nung hawak na ng GSIBS, sabay lagapak nung share. So, ang sinasabi mo, from one Playboy to the other, and this Playboy went to play with Sumo. Nag-wrestling sila. Wrestling. Talo. Ito ang tanong dyan eh. Pero the nature of Bakit mo investment, bibili ano eh, ang isang ganyan share? Blue chip ba yan? Ayala ba yan? San Miguel ba yan? Di ba? Meralco ba yan? Yan yung mga blue chip eh. Bakit mo bibili niyan? Bilang financial wizard. Yes. As a financial wizard, Meron siyang nakita na hindi nyo natin nakikita. there's a bright side to that investment. Pwede ba, wag ka na lang titingin? Baka may kung ano pa makita mo eh. Kasi lahat na nakikita mo, palugi. Palugi. Wala ka nakitang ano. Hindi ka the man with the Midas touch. Mali. Hindi. So, suspicion ngayon. Highly suspicious. Bakit palugi lahat? Palugi lagi. It's meant to because it's a long-term investment. Ayan. We will hold it. Yan ang gusto ko. It's a long-term It's investment. a long-term investment. So, kailan po makaka-recover? Next question. Kung ikaw ay matinong reporter, long-term po ang... kasi ganyan sa stock market eh. Pag may natatalong investor... It's a long-term investment. Hindi, long-term ako eh. So, tingin mo, kailan marirecover? Yun ang next question dapat. In a year. Yes. Babalik na yan. Kasi here are the factors. Ayan. Ito yung mga nakita naming ano. Kaya in a year, etong nangyari itong bumagsak, it's just a blip. Just for the moment yan. For the moment. Temporary setback. But the investment is sound. Kasi long term, sasabihin mo yung mga yon. Oo. So, hindi pwede yung gano'n. Hindi, long term kami. Anong long term? Anong long term ng DG Plus? Tsaka by experience, when you make pronouncements like that meron kang certain track record o credibility. Kung wala rin lang. Nananalo. Kaya, pati kayong mga sa media rin, ingat kayo sa pag... Hindi kakapit niya yung media. Iba-banner niyo dyan na story niya. Huli na yung media. Huling-huli na. My previous record speaks for itself. I don't have to. That's the problem. Bakit? Even your previous record. Yung previous record niya suspect eh. Dapat yung mga editor natin, business editor natin nakita yung na dati yan. niya pinagtatrabahuan, lagi na pa-publicize yun. Nakaka-corner na mga government securities. Nakita nyo na? Yang ganda. I was able to do this. Ayun ba, magic yun? Or talagang magaling sila? Ayan. Sa pagbid. Hindi issue yan noon, pare. I'm not inventing this. Noong panahon niya dun sa bangko na yon, issue yan. Bakit ang daming nakukuhang government securities Ang nito? galing. Galing ang record. Ha? Magaling ang record. Nakakakuha eh. It's able to corner. Ibig mo sabihin pagalingan lang yon? Government securities, you have to bid for it. Yan. Yan. Galing. Hindi mo kailangan ng inside info, no? Insider trading. Hindi We bid it. Hindi It na. was an open, transparent operation. Galing. Tiptoeing around the issue. Galing! Ay! Gustong-gusto ko yan, pare. Sagutin niyo yung mga tanong nitong mga federation.
Ano pang iba? Sino magsasagot niyan? Di dapat yung GSIS board? Yung board. Iniimbestiga nga nila lahat ng investments. GSIS board naman. Di ba? May trabaho kayo, obligasyon nyo, bantayan nyo yung management. The chairman himself should... Kung hindi pa kumilos yung ombudsman, wala kayong gagawin. Wala. Yung si Recto, under Department of Finance, yan GSIS, tsaka lang ngayon mag-iimbestiga. Inunahan na kayo ng ombudsman. Dapat nung lumalabas na yung mga balita na yan, ipinigil nyo na siya. Hindi na lumala. Lumala pa eh. Anak-anang. Oh, now you have to be, you have to come out with the record. Tsaka mga Obligado ka na ngayon. You cannot just... we did due diligence. Yan, sasabihin. Kailangan mo patunayan yun. No. Kasi sinasabi ng halimbawa, Alternergy. Alternergy lang kasi ang iniimbestiga eh. Wala Hindi pa pa yung iba. iniimbi Wala ng pa yung iba. ombudsman yung iba eh. Wala pa yung iba. Ito pa lang. Kaya Alternergy nagsalita. Sinunod naman daw nila lahat ng batas. Compliant sila. Lahat naman po sumusunod sa batas eh. Ang pinag-uusapan dito kung kikita ba o hindi kikita yung GSIS. So, ngayon, ang ginawa ng GSIS, magbibigay na raw ng emergency loan. Hindi sa Alternergy, pare sa mga members, bibigay na raw po ng emergency loan. Paano kaya yan? Baka madamay dito ang SSS Yung SSS is kung ako nasa SSS board ngayon, ngayon pa lang nire-record, yung record ay Tinitignan mo na. tinitignan mo na. Kasi, what is the next thing after Joey Antonio? Kasi bumili ka ng shares eh. Teka, paliwanag natin yung Joey Antonio. Yung Joey Antonio po, ambassador. Century Property. Siya ang nagsimula ng Century Properties. Yung Century Properties, marami pong township projects yan. May mga bali-balita kasi sa financial condition yan. Yung Century Properties. Kailangan mo pumunta sa SSS, ba't hindi sa mga bangko? Daming pera ng mga bangko. Awash with cash ang mga bangko. Bakit sa SSS ka pupunta? Ito sabi ni Justin tungkol dyan sa Sino yan, sinasabi Justin mo. na yan? Mukhang financial analyst to eh. Kasi sabi ni Justin, hindi ho makakapunta sa bangko yung Century Properties kasi hanggang ngayon mga loans hindi Hindi, ikaw naman, hindi daw Justin. up to date ang bayan. Ikaw naman. Justin, alam mo ba yan? Are you talking from with facts or are you just coming out with some statements? Pero hindi, balita talaga yung sinasabi ni Justin. Noon pa. Hindi ito nakaka-updated sa mga loans. Kasi lalo na ngayon, slow down. Nung tungkol Ang sa condo. property. Ang property. So, totoo ba ito sinasabi ni Justin na ito? Hindi, matagal ng chismis yan, pare. Nako. Chismis yan eh. Well, may nakita silang SSS, nakitang compelling investment opportunity. Ayun. What does it? Ano ibig sabihin ng Sa compelling? central, Kinukumpilan. yung Kinukumpilan. Yan. Sinasampal. Hindi sinasampal. Hindi, bro. Ang compel, sinasampal ka eh. I mean, compelling. yung mga projects nila, bro, meron silang housing pa nga, yung First homes. First homes. Ayan, pare. So, 10 billion kumikita ba pesos. yun? Hindi ko pa alam, pare, kung kumikita. Bibili ka ng shares eh. Bibili ka shares dun eh. Oo. Hindi. Ito yan. Pare. Well, there's a backlog of housing kasi sa I'm telling you, Pilipinas. I will be part of the wave. Pataas yan eh. We are coming out from here. Kaya bibili na ako ngayon ng shares because the wave will be Pero yung mga moving. premium projects, Anong nila, wave? medyo duda ako dun eh. Ano wave? Baka tsunami yan. Tsunami. Kasi gusto ako bumibili. Meron silang wave pool, pare, dun sa project nila sa may Bikutan. Maganda dun. Nakapunta na ako. Yung si Paris Hilton pa nga, ambassador nila ron eh. May wave pool dun. Di ba ganyan ng stocks? You're coming in together with the original shareholders from ganito sa baba. And then, kasi sabay-sabay kayong nayayaman. Lilif eh. Magkakaroon ng leaf. Pero tama ka, SSS is
Maring dapat ngayon medyo Compelling. Ngayon pa lang. Ngayon pa lang, ready na kayo. Baka ano daw, kasi sabi ni Recto, talagang ganyan ang investment. Tayo kasali lahat. Merong nananalo, merong natatalo. So sabi nung isang nagko-comment, That's more comfort kaming mga SSS na pensyonado. sabi nung isang nagko-comment, ay baka talagang etong si Sumo, Oo. sunod-sunod na talo. Baka malas lang. Yan. Pwede. May kasabihan kami po sa Caloocan. Yung pag-basketball, hindi makashoot. Malas. Malas, oo. Anong ginagawa niyo pag Hindi, gano'n? talagang malasin ang bamban. May mga coach. Madalas malasin. Kung talagang bamban ka, hindi ka... Pare, ikaw basketball. Hindi ka sweswertihin kahit kailan. Will never happen. It will never happen. May basketball Bamban ka eh. aficionado ka pare. May mga coach gagawin nila, ilalagay, iwan pa rin nila. Shoot your way out of your slump. Yes, yan. Hindi ba pwede? Yun talaga shooter yun. Shooter talaga yun. Pag shooter ka, sasabihin sa'yo ng coach, Shoot your sige way. po shooting. Keep on Kasi shooting. mawawala yan eh. It will, Pag natakot ka, hindi mawawala yung slump. Pero ito nga malas lang. Malas Malas ka. lang. Hindi ka malas, talagang ban-ban ka eh. Simula't hindi ka financial visa, hayop ka. talaga hindi ka marunong sumute. Bamban ka eh. Tapos sabi mo, malas lang. Ganyan din yun. Malas lang daw si Sumo kasi sunod-sunod. Baka naman hindi lang. But my track record speaks for itself. Where is that? Where's the track record? I've been there. I should know. At saka kung ako, You were there. pare, kung ako talaga lahat yan, But whether you malinis, know, you know. above board lahat yung ginawa ko, and talagang for the sake, I will not fight for it. inano ko ng ombudsman, you will never hear the end of it from me. Hindi one sentence, we will cooperate and we... ako yun, pare. Oo. Malasakit ko na nga sa mga members, gaganyanin niyo pa ako. Indignation, pare. Siyempre. At ipaliliwanag ko lahat agad. Eto yan, ganyan. Kasi pinahiya mo na ako sa media eh. Sinabi mo, imbestiga mo ako, suspended ako eh. Diba? Hindi Pero naman bakit pwede hindi yun. ganun na reaction? Hindi naman pwede yung gano'n. Ano yan? I have the record eh. Ito, maganda talaga ito. Asan? Ito, yung ICCP just told me. The financial advisor itself. I was talking to them. 9:30 ng umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIC 882. WIZ News Catch Up. Magandang umaga Pilipinas, narito na ang mga tamang balita sa oras na ito. Isang hospital group sa US magtatayo ng world-class medical facility sa Pilipinas. Detalye, Patrol 13, Gilbert Perdes. Natuklasan na magtatayo ng isang world-class medical facility sa Pilipinas ang isang malaking kumpanya na nakausap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Amerika. Itong kinumpirma ni Secretary Frederick Go sa press briefing dito sa Malacanang. Sinabi ni Go na nangako ang hospital group na ito ng $500 milyon na investment sa Pilipinas para sa isang world-class na ospital. Maliban dito ay nakausap din na niya ng Pangulo ang iba pang malalaking kumpanya sa Amerika, kabilang ang isang gumagawa ng barko sa Subic, Zambales na ngayon ay may tinatayo ng ang pasilidad doon. Ang magandang balita rito ayon sa opisyal, posibleng mabukas sa huling yugto ng taong ito ang operasyon ng shipbuilding company sa Zambales. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Impilang May Tolong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. Maglulunsad ng mga disaster response operations, tinututukan na ng Naval Forces Southern Luzon. Detalye, Patrol 17, Jopel Peleño. Naka-full alert ang buong hanay ng NAVFORSOL o Naval Forces Southern Luzon at Naval Installation Facilities Southern Luzon o NIFSL at handang mag-deploy ng quick response team sa mga nasalantan ng bagyo at habagat.
Payag ng NAVFORSOL, naka-prepositioned na ang kanilang mga disaster response and rescue teams upang siguruhin ang mabilis na pag-aksyon sa lahat ng oras. Patuloy din ang close coordination ng tropa sa mga local government units at disaster risk reduction councils upang mas maging mabilis at epektibo ang mga ikinakasang response operations. Katuwang ang SL Naval Force sa mga isinasagawa ring relief mission sa kanilang nasasakupan. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño. Para sa impilang may todong lakas, DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Panawagan ni Speaker Romualdez na pasimplihin ang SONA, pinuri ng isang party list group. Kung sino ang party list yan, alamin sa report ni Patrol 30, Jelly Mendez. Pinuri ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang naging direktiba ni House Speaker at late First District Representative Martin Romualdez na gawing payak o simple ang ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa darating na Lunes, Hulyo 28. Para kay Sendanya, walang lugar ang isang magarang SONA sa gitna ng hirap ng libu-libo nating kababayan na sinalanta ng bagyong Krising at hanging habagat. Ayon kay Sendanya, mas mainam kung ipagpaliban o isang tabi ng mga mambabatas ang red carpet walk, fashion gala at pageantry. Sinimok ni Sendanya ang mga kapwa mambabatas na balikan ang pangunahing layunin ng SONA kung saan ay trabaho ni Pangulong Marcos na mag-ulat sa Kongreso at mga Pilipino. Bukod pa dito ay trabaho rin natin na pakinggan ang kanyang report at himayin ang mga nilalaman nito. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang mga tamang balita sa oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ Digital News accounts. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po si Daryl Justin. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Paula Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Aksamana, ako po si Conrad Banal. Good morning ulit sa inyong lahat. Good morning. Good morning. Magandang Buti umaga pa po. kayo sa Davao, may libreng sakay. Sabi ng DOTR, kung gusto niyo manood ng boxing, edi... Sumakay kayo dyan. Hindi, saan nga ba gagawin? Sa Davao o di? Ha? Libreng sakay po sa, sabi ng DOTR. May gano'ng karami ba yung libreng sakay? Napakadami. Alam nyo kailan? 8 bus po. Wow. Para yung mga ganyan, huwag nyo nang i-announce, DOTR. Kakahiya. Oo. 8 bus, tapos headline, libreng sakay. Ha? Aha. Sabi po yan ng President Claire. Hindi pero President to eh. Ano ba to? Press briefer. Press briefer Claire. This initiative, sabi daw po, is in response to the directive of President Ferdinand Marcos Jr. to the DOTR, along with the Land Transportation Franchising and Regulatory Board, to ease the daily commute burden of the riding public. Ayan. Kaya meron silang 8 bus. Galing. Mga ganyan programa, pare. Yan ang talagang dapat, 8 bus laki. Di ba? Laki na impact nito, no? Tingin mo. Ilan ba nasasakay ng bus? 50. Oo. So, times 8. 400. 400, yan. O, biro mo yun? Ilan ba commuter ng Davao? Ilang milyon? Anak! Nanyo! Tuwan-tuwa ako sa mga ganyan na balita na ibinibigay. Parang bang... Napakalaking... Parang sa lalamunan natin. O, tiisin nyo tong balitang to. Kayo mga Pilipino. Tapos po, yung hotel industry, ang mga hotel, yung sinasabi mo pare hospitality, Oo, kahapon, no. ay sila daw, on their own,
Invest na lang sila ng Sila. invest. Saka gumagawa sila ng mga selling On their own. tools, Selling, on their own selling, na, selling missions. Kasi nga, dahil sa may selling mission sila, kasi sila daw po, kahit na matumal ang ating visitors, alam mo, wala sila silang raw gawin. dire-diretso ang kanilang investment. Yes. At the same time, kung ginagawa ng mga tour operators at saka yung mga hotels, etc., they're tying up with the global tour operators. Private to private, B2B na private, ito. oo. B2B. B2B. Halimbawa, yung Taal Vista, They're doing it. ilang bilyon ang mag-i-invest sila. Bakit? On their own, magpo-promote po sila. Yan ng kanilang tourism. Local at saka overseas yan. Ha? And they're tying up. They're tying up with the, there are, Kanya lang po, ang sinasabi nila, kung hindi kaya ng tourism, yung promotion, at least yung safety. Okay. i-assure nila yan. Yun yung nasa... Bagay, hindi na DOT yan, pare, police na yan, di ba? Well, both. Ngano lang, sasabihin lang nila, ito tayo, pupunta tayo dito sa ganitong areas, meron mga security measures. And then prepare itong mga nasa hotel, sa hospitality industry and the like. They're also preparing for next year Kasi 2026 tayo ang host ng ASEAN Summit. Right, tama. So everybody is preparing. Baka dumating pa nga daw si Trump, di ba? Sabi po nitong si Francis Nathaniel Gutianon, SVP ng Philinvest Hospitality Corporation. Kasi itong Philinvest na to is going into leisure and recreation in a big way. Malaki po talaga investments nila. Sila nga yung mimosa. Napakaganda ng mimosa. Si Francis yan ang nephew yan nila SBB. ng classmate mo. Francis. Nephew ni Joji? Joji. Bata pa lang yan. Yes. Francis, ang suggestion ko. Nephew niya na to? Yes. Hardworking. Hindi kapatid? Hindi. Hardworking. Bata yun? Francis, ang suggestion ko lang sa'yo, do not go to the areas na naglaland banking ka. Huwag ka sumama doon. Yun ang napansin ni Francis. Leave it to lumipad. your staff. Pag lumipad siya sa isang lugar, tumataas daw yung presyo. Pag nagpakita ka, Francis, tapos ka. Francis, itsura mo pa lang medyo. Mayaman mo Mayaman ka. Itsura ka mayaman, para kasi Dennis Antinor. Sir, naka-shorts nga ako. Tingnan mo, puti-puti ng legs mo. Huwag ka pumunta daw. Hindi, maganda yung But he's into hospitality. But he is saying the right things. Ito po yung sinabi niya. Sa kanila daw, dyan sa Philinvest, they want to work with the government. To work with the government to reintroduce the Philippines as a safe destination. Safe destination. So, ang private sector po, hindi pwedeng government lang daw ang gagalaw. Sa kanyang pananaw, kailangan itong mga nasa tourism industry should work with the government at reintroduce the Philippines. Panibagong campaign. Huwag na po tayong umasa dun sa mga the usual. Ang gusto niya raw bukod dun sa safety, ay to reintroduce the Philippines as a different kind of destination apart from Thailand and Indonesia. Yes. Ako, ganda nung Francis, gusto niyang mangyari. Ito sa akin Francis, ito suggestion ko sa'yo. Since you are ready to work with government, please discuss this matter with There are 5 key destinations na magandang it will be very different from all the others in ASEAN. And government has already invested in some of these. Yes. Yeah, number 1, Sagada. Meron doon ang government. Unique yung experience na yan. Meron doon government hotel doon Meron. You work with the local government and the CHESA. Pinunta ko na yung hotel na yun. It's in a state of disrepair. Kaya nga, Francis, pumunta ka na doon, Francis. Long time. Medyo state of disrepair na yan 10 years ago. Mag-ayos ka doon, Francis, because alam mo yung Sagada na yan, that is also the gateway to all of the World War II. World War II historical kasi pumunta doon Ang mga Hapon. Hapon, yung Yamashita, dumaan lahat yan.
na Kiangan, US Navy etc. ng Hapon, hindi. Connectivity-wise, maganda na yung mga maganda. daan. Tsaka maganda na Siguro daan ang to. sinasabi lang, along the way, dapat merong mapupuntahan ng mga tourists. Yan, Francis, pwede Ito mo naman, puntahan yan. I like what these young guns are saying. Itong si Paloma Urquijo Sobel de Ayala. Meron din sasabihin si Joel tungkol Siya yan. pala ang Ayala Hospitality. Siya yung equivalent ni Francis. Yes. Etong bagong generation na to, ibang pananaw, nakikita Si ko. Paloma And I like- medyo culturally inclined Oh, naman yan. yan, Mahilig yan. yan. Kilala ni paring Joel mga yan. tinatarget naman lang yung mga ating mga cultural. Ito sabi niya, oo. pare, ganda. Instead of always saying chasing world class, let's put to them exceptionally Filipino. Yan. Yeah, yun. Yun, ganun. yung Tinatap uniqueness natin. Palitan na kaya yung Kasi si Paloma doon tourism. sa South, sa Palawan naman. Si at Paloma naman, Mindanao, kasama niya. Hindi, Visayas, tsaka yung mga IPs. IPs indigenous people. Indigenous people siya. target. Yung culture, etc. ng indigenous. And then, the beauty of Palawan. Ang suggestion ko lang dyan, Paloma, may suggestion. Anong suggestion mo? Do not let your staff do the things that you have to do. Why? Because they are undercutting. They are undercutting the IPs. Naku, that's matinding yan yun. Pang! Kasama sa that has uniqueness been yun happening yung din. IPs. Pare, huwag niyong gagawin yan dahil Actually, even yung sa Saan ba Tarlac na naka- project nila, ganun magkakaproblema. eh. Joel, kayo saan dyan. nag-invest ng tourism to Ayala? Well, meron sa sila Palawan sa Palawan. Palawan. And then sa mixed use, meron sila sa Tarlac. May mga IPs din doon na I've heard Please stories do din not eh. undercut. Work with the IPs. Kasi the IPs will be very, They very... are the tourist attraction. No. Yun. And then, saka they have their own unique ways of doing things Si Paloma is Ano of yung that ginagawa? idea. Kasi nakita niya sa ibang bansa, ginagamit ang IPs. Pina-echapera yung Parang ginagawang Or, tabi kayo. Ganon. mali. Para si Manda Elizalde. Si Manda naman, pinake pa yung... kasi ang ano nila, yung mga IPs daw masyadong demanding, yung leadership there is a nila, way of working with them. Maraming hinihingi. There is a way of working with them. You have to try working with them in their own ways. Just be patient. Be patient. Yeah, patience is the key. Dapat. Eto, tignan nyo po sa Asia. Ako, ayoko nang tignan yung China, Wag na. Japan, Korea, yan po mga yan, talagang makaka-attract yan ng tourist. Oo. Whether we like it or not, napaka-ancient na, luma na, ng kanilang mga Civilization. culture and Their everything. civilizations. So meron silang built-in na attraction. Kumbaga, exotic ang appeal niyan. Yun. Hindi ba? Sa mga Western tourists. Even among us, Filipinos. So yung mga China po, number 1 sa Asia yan. Hindi na ako magtataka dyan. Pero yung mga kapitbahay, alam mo sino number 2? I'll give you Thailand. Okay. Mahigit 40 million ang visitors niyan a year. Okay, sino yung top 10 sa Alisin natin yung China, Japan, Korea. Okay. Sino yung top 10? Thailand? Susunod, Malaysia, 30 Vietnam pa yan, 30 million. Vietnam. Mahigit 20 million. Ito pa. Yung Vietnam, meron ba yun? Nasira ng gera yun. Well, may cultural Ho Chi Minh Trail, meron silang dating then yung connectivity, inaayos nila. At wala tayo nun? Well, yun ang nakakatawa eh. Yung sinasabing mga problema natin, meron din sila nun eh. But they're able to... Magaling sila sa campaign. To go around that. Sino yung pang-apat na matindi sa mga kapitbahay natin? Indonesia. Almost 20 million. Tayo, 6 million, 8 million, ano ba? Bali yan, Bali yan. Well, ang Indonesia, hindi lang yun. Pero yan po kasi, kaya ganyan yan, maraming business travelers. Kapag maganda yung ang mapapansin mo rito, pag maganda yung foreign direct investment, may kahalong tourism. Tinatarget din ng PTA, yan yung MICE ang tawag nila. Yung mga conventions. Tinatarget, natatamaan ba? Kung naman
pare. Buti na tinatarget eh. Kes. Baka parang boxing ni Torre yan. Hindi tinatamaan yun. At yan sila Paloma at sila Francis tinatarget nila. They're big enough eh. But there are other tour operators tsaka nasa industry. Hindi ganyan kalalaki bro. Ano pangalan nung kaibigan mo? Si Pocholo, nasa Hindi, yung Palawan. kaibigan mo na packet development. Si ano yon yung kaibigan natin. Pumunta pa dito, in-interview natin eh. Si Andy Andy. Manyalak. Oh, yun. Andy Manyalak. Andy Manyalak. Yan, si Andy. Sila Andy, lumalayo sila. Pumupunta sila dun sa Visayas, Mindanao, at other areas. Huwag dito malapit sa Metro Manila. Masyadong Kung Metro Manila, it has to be unique. Like for example, ito another ano to na pwedeng ni na Paloma. Na meron na ring there is a uniqueness to it, which is yung area ng Taal. Okay. Taal town it's not just the lake, it's the town. Oh. And the Ganda surrounding areas. Maano rin yan. Maganda rin ang workout yan. And of course, the Ilocos provinces. Because the Ilocos provinces and Bohol, meron din Chiesa, facilities doon na into disrepair na pwede natin ayusin. Kasama na dyan yung sa Leyte. Alam niyo po ilang bilyon ang bumabiyahe taon-taon? 1.5 billion people. Di tama yan, oh. Alam niyo magkano ginagastos nila? 1.5 trillion dollars. Yan ang kaya sinasabi ng mga banks, kung hindi tayo kumikita sa exports, bawiin natin sa iba. Meron tayong OFW, okay yun. Foreign direct investments, hindi nga tayo makausad doon dahil sa power problem eh. Wala tayong kuryente. So ano ba talaga, di ba tourism? Ang tourism, meron na tayong natural na mga produkto. Alam mo ba, ang mga tourist na pumupunta, wala naman mga Dubai, pare. Ang tindi ng Dubai. Galing, ano? Dubai, ah. Wala Dubai, namang meron. Ano ba meron yan? It's the desert. And then, of course... Alam mo kung ano meron yan? Yung design ni Palafox. And then, ito. Pilipino pa nag-design. Right now, the emerging tourist market in the Middle East, to everybody's surprise, is Saudi Arabia. Ano meron yun? Pare, marami sila. They are creating a new city, and then they have the Noeb City and then they have the area where yung tungkol sa Red Sea. Binuksan nila yan. Binuksan na nila yan. Nasabi nila, dito talaga dumaan. Si Moses. Oo. Kasi merong area doon sa Saudi Arabia, ang sinasabi nila, nandun yung Mount Sinai. Yes, nandun doon. Yung Mount Sinai, wala doon sa Sinai Peninsula. Yung Sinai Peninsula, inadapt lang yung pangalan na galing sa Bible. Yes. Pero actually dito... Pero doon daw dumaan. Ngayon, meron na nga mga nag-explore. Kasi sinara ng Saudi yan. Sinara yun sinara. Bawal. Merong mga lumusot na at in-explore nila. At nakita nila may mga signs. Yes. May mga writings na Jewish. Hebrew. Paano nagkaroon ng writing ng Hebrew doon sa walang linchak na desert? In-open up na nila yan and they're developing it. And how many Christians are there? Yan. 2 billion. Siguro. They just did Kasi the ang math, Catholics pa lang, They did the math, 1.5 billion. Catholics pa lang yun. Paano yung ibang denomination? Pero yung binanggit mong kanina sa unahan, gustong i-promote tayo as a security... Hindi. The private sector wants to work with the government. To ensure. Number one, safety. Do you have a problem with safety? Hindi nga yung image. Kasi may mga ulul. Sinurvey daw. Tayong pinaka-least yun yung galit ni Tourism Secretary Prasco. You are unfair. Hindi kaya nga, sinasabi nito, hindi pwedeng daanin sa galit. Let's work on rebuilding, reintroduce. Reintroduce yan, sabi ni Francis. The word he used was reintroduce. Huwag yung tirahin yung messenger, ika nga. Hindi, lahat ba pwedeng daanin sa galit? Parang si Baste? Hindi, sayang daw yung mga paglabas natin sa Condenas. Condenas.
Tsaka yung mga awards. Yun. Dinadala nyo kami. Nanenegate. Oo. Ika nga. Isa lang daw ang pwedeng gawin sa tourism. Kasi we have a small town mayor as tourism secretary. Ano daw maasahan natin doon? Yun ang sinasabi ng mga private. But they're investing billions and billions. Nagtatay Mega World. Mega World, tuloy yan tayo sa leisure and Marami sila. recreation. Hanggang doon sa Tarlac. Pampanga. Hindi lang Resorts World dyan. Hindi lang. Yung Resorts World So, kasi, tumataya talaga sila. may-ari niyan, Air Force. Pinaalis na nga sila dyan Hindi, meron na sila ngayon dito sa C5. Alin? Yung Running of the Bulls. Wala, inilalangaw. Wala yun, pare. Arcovia, Kung pumunta na. magsha-shopping ka Nilalang. lang Pumunta ka na ba doon? Kung sa Landers ka lang magsha-shopping, pwede ka pa. Gusto ko nga pumunta dyan sa Arcovia na yan. Pero alam mo, yung marami akong kaibigan, hindi ito malalaking gaya nila Paloma o nila Francis, bed and breakfast. Yes, and all. malalaki yan. Sila tumataya sila sa same vision na sinabi ni Conrad na we just do the math. Ganong karaming taong bumabiyahe, ganong karaming ginagastos nila. If we only get a piece of that pie, at kaya naman dahil sa internet na yun, kaya natin mag-market. How do we promote? How do we promote? Hindi na po Tataya sila. Hindi na po uso Tataya kayo sila. yung mag-advertise ka sa TV Hindi. to promote Hindi na. marami ng paraan to do the campaign. Rumirekta sila. Unang-una, yung sa local tourism, basta maayos. Pag maayos ng mga lugar, local tourism, makakabenta tayo ng buti. Kasi, please remember, we have 10 million Filipinos overseas. 10 million, Magdala lang yan ng dalawang kaibigan niya na Canadian or American. Dito na yan. Ang Ayala pala, $500 million in the next 5 years. Ang ibubuhos dyan sa leisure and travel market. Laki nun. Dati nung Tapos kung walang promotion, anong mangyayari dito sa investment Pero nito? ano lang, appeal ko lang sa Ayala. Ayala lang. Buhusan nyo rin yun dyan sa may yung common station area kasi parang ka naglalakad sa Terran lalo na pag sarado yung mall nyo. Diyos ko naman, hindi world-class experience po yun. Maglakad kayo doon, Paloma. Isipin nyo yung common tao. Hindi ito mga batang Ayala. Palagay ko may... Para ito, just to give you an example, nung first years ng overseas natin na maraming mga Middle East, pinupunta tayo sa Middle East, yung mga tao natin mismo, yung mga workers natin, yung mga accountants ng mga sila nagdadala ng mga dito. Tama. Pamilya yun. Pamilya. Yun ang maganda. Yan. Bakit hindi natin pwedeng... Our best ambassadors are our people overseas. Kaya ito nga ating taga-subaybay bago matapos si Beng at Rosalie Villaret, yung anak nila si Dayan at si CJ, ikakasal dyan sa Tagaytay. Sa November, aatin nga kami. Bakit dyan? Dahil this is the most romantic place on earth, sabi nila dyan sa Tagaytay. And then the second and third generation of Filipinos na pupunta rin. Taga-Australia pala sila, galing Sydney. Okay. Neated pare, neated. Hoy! Mayaman to. Lakos. Pangmayaman. Pare, may buhaya May buhaya. May buhaya Neated na gray, neated. Pag ba umuulan, ikaw nag-neated ka na. Pwede. Meron ako. Ayaw mo na maskip na Amerikana, no? Hindi, naghahanda yan para sa dagupang kasi dinaanan eh. Signal number 4? Paano na yung bangus sardinas natin? Nabaha na. Nakabote. Sa ngalan po ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal, Karambola, Aliw, Channel 23, at DWIZ 882. Ngayon, nandito na siya. Ayan na siya. Neated! Yan. Great! Ang ating award-winning broadcast journalist, Dennis Antinor Jr. sa Ronda, Pilipinas.